wala pang mundo o kaya'y kalangitan. Lahat ng bagay ay walang hugis at ang lahat ay walang kaayusan. Sa madaling salita, puno ng kaguluhan. Isang araw, dalawang Diyos ang lumitaw mula sa kawalan. Sila ay sina Tungkong Langit o kilala sa tawag na haligi ng kalangitan. At si Alonsina na tinatawag na ang Dalaga. Nahulog ang puso ni Tungkong Langit kay Alonsina. Niligawan niya ito at pagkatapos ng napakaraming taon, sila'y ikinasal at nanirahan na sa pinakamataas na bahagi ng kalawakan. Nanirahan sila sa lugar kung saan laging maligamgam ang tubig at ang ihip ng hangin ay napakalamig. Si Tungkong Langit ay napakasipag at mapagmahal na Diyos. Siya ang pinuno na ang nais lamang ay magdala ng kaayusan sa mga bagay na puno ng kaguluhan. Sa kabilang banda naman, si Alonsina ay tamad, selosa at madamot na ang tanging ginagawa lamang ay umupo sa tabi ng bintana ng kanilang bahay at libangin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-iisip ng kung ano-ano. Minsan, siya ay bumababa ng kanilang bahay, nauupo sa tabi ng kanilang pinto at nagsusuklay ng kanyang napakahabang buhok maghapon. Isang araw, nagpaalam si Tungkong Langit kay Alonsina na siya ay aalis muna. May kaguluhan daw kasing nangyayari sa kanilang nasasakupan. Aayusin niya raw muna ito. Ngunit, naging mapanghinala si Alonsina, kaya pagkaalis ng kanyang asawa, ay agad niyang tinawag ang hangin. Mukhang may gagawin raw masama ang kanyang asawa. Inutusan niyang sundan at matyagan si Tungkong Langit at saka sabihin sa kanya ang pinagkakaabalahan ng kanyang asawa. At noong nalaman ito ni Tungkong Langit, naubos ang kanyang pasensya at lubusan siyang nagalit kay Alonsina. Pagkabalik ni Tungkong Langit, tinawag niya si Alonsina at sinabing, bakit niya raw ito pinaghihinalaan? Hindi raw gawain ng isang Diyos sa iyon. Paano raw nito naisip na pagtataksilan niya ito, walang ibang nabubuhay doon kundi silang dalawa. Ang mga pahayag na iyon ay lubusan ding ikinagalit ni Alonsina at pinagmulan ito ng kanilang away. Inalis ni Tungkong Langit ang kapangyarihan ni Alonsina at pinalayas niya ito. Bigla na lang naglaho si Alonsina at hindi alam ni Tungkong Langit kung saan siya nagtungo. Maraming araw ang lumipas at si Tungkong Langit ay nakaramdam ng labis na kalungkutan. Pinagsisihan niya ang kanyang ginawa. Ngunit huli na ang lahat. Ang lugar na dating puno ng kaligayahan at napakagandang tinig ni Alonsina ay napalitan ng kalungkutan. Sa tuwing gigising siya sa umaga, nag-iisa na lamang siya. At sa pag-uwi niya tuwing hapon, tanging kalungkutan pa rin ang kanyang nadarama dahil wala na ang Alonsinang naghihintay sa kanyang pagdating. Lumipas ang mga araw at buwan. Si Tungkong Langit ay nabubuhay pa rin sa mundong puno ng kalungkutan. At sa kanyang pagiging desperado, nagpasa siyang gumawa ng paraan para mawala ang kanyang kalungkutan. Isang araw, habang siya'y naglalakbay sa mga ulap, isang ideya ang kanyang naisip.
naisip niyang gumawa ng mundo at karagatan. At sa isang iglap, biglang lumitaw ang lupa at katubigan. Ngunit di naging kanais-nais sa kanyang paningin ang kanyang mga ginawa, kaya bumaba siya sa lupa at nagtanim siya ng mga puno at magagandang bulaklak. Kinuha niya rin ang mga alahas ni Alonsina at ikinalat ito sa mundo dahil nagbabaka sakali siyang makita ang mga ito ni Alonsina at naisin ang bumalik sa kanilang bahay. Ang kwintas ni Alonsina ay naging mga bituin, ang suklay ay naging buwan, at ang korona ni Alonsina ay naging araw. Ngunit sa kasamaang palad, sa kabila ng mga ginawang paraan nitong kung langit, hindi na bumalik ang kanyang pinakamamahal na Alonsina. Hanggang ngayon, sinasabi pa rin ng mga matatandang katutubo na mag-isa pa rin naninirahan si Tungkong Langit sa kanyang bahay sa kaitaasan. Minsan, kapag lungkot na lungkot si Tungkong Langit, ang kanyang mga luha ay pumapatak sa mundo. At paniniwala rin ng mga tagapanay hanggang ngayon na ang ulan ay ang luha ni Tungkong Langit. At kung kumukulog naman, boses ito ni Tungkong Langit na tinatawag si Alonsina.